sa isang tahanan. Deb! Pakikuha naman ako ng malunggay. Natawag yung mami mo. Ay, makusulit. Ay, sige, sige. O anak, punta ka na pala. Pakihugas na naman yung mga pinaglutuan ko. Ako nakakapot, ako tamayo. Ano ba yan? Anak, pag ba ako nagluluto kanina, nagreklamo ko, ako na naman nagluluto. O, sige na, sige na, sige na. Ben? Pupunta kami sa tindahan sa customer sa mga kadadaro. Eh, mag-face mo na kaya! Ano ulam? O, nakadya ka na pala. Pakitulungan naman ako dito maglabaw. Makakain niya. Ay, mga gaso nyo ito. Nakakayag. Ito nga tulog nga ako. Hi, Mami. Ano ba yan? Ang pagkain? Gutom na yung tao eh. Eh, naku anak, pasensya ka na. Eh, ako na kasi mag-isa dito sa bahay. Eh, naku, lagi na. O ate, naka-biyernisan ka na naman yung mukha mo. O Joy, tapusin mo na kaya yung mga ginagawa mo. Text ka lang ng text dyan. Mamaya na. Pagsasalo-salo. Oo, mga anak, kain na! Kain na tayo, dali. Hindi yung mga anak ko sa bukay. Ulam. May kulay. Yogo. Ay, teka lang, Mike. Pagluluto ko na ito si Ina. Wait lang. Ayan. Oh, Mike, ano na? Kain ka na. Oh, solusyon mo? Gamit pa yung ito. Sino? Akala ko kayo. Ang ganahan lang si Mike, gabi na. Panay, gabi na. Nanganay ka pa. Eh, si Joshua wala. Ay, ka nanganay. Pwede magpahinga ka muna. Eh, sige, mama ko na. Ikaw si Joshua. Oh, sige na. Papahinga lang ako. Kaya nakita dito ha. Iya, kompleto na ba? Diyan na ba kuya mo? Ako na, wala pa si Joshua. Oh, anak, diyan ka na pala. Oras na. Ba't yung ano eh? Wala lang. Na kung saan gabi na siya umuwi. At pag-uwi, ay hindi pa rin nagpapakita ng magandang ugali. Siya ay meron pa rin panahon para isa-isahing idalangin ang kanyang mga anak
upang sa kabila ng hindi sila Kristiyano, sila ay mailapit niya sa ating Panginoon. Inaabot ng umaga ang inang ito para idalangin ang kanyang mga anak ng isa-isa hanggang sa kanilang paggising sa umaga. Sa umaga, araw ng pagpasok ng mga estudyante. Saan may baon? Bente! Yan lang yung pinunta natin sa tayo. Ano nangyari dito? Kahit sa kantin, hindi makakarating ko ah. Bawi na lang next time. Ako, yung mo, hindi ako makakarating ko. Ang kanyang mga anak na pinagtitiisan, sa gabi siya'y natutulog, maagang gumigising para sa ipagkakaloob ang kanilang mga pangangailangan, subalit ang kanyang mga anak ay hindi makapagtiis sa pagbibigay sa kanila ng kanilang kailangan sa kanilang eskwela. Ang inang ito ay nagtsatsaga. Kasi nga, ano yung namin yung Sige na, naantok pa kami na. Gising ka lang, gising ako. Why? Nagpapalita. Pamit. Naiwan ako. Walang kasama si Daddy. Next week na lang. Next week na nga lang eh. Nahanap kami sila eh. Hindi niya napilit si Russell na dumalo ng service. Sa pananamba, Magsisi na kayo sapagkat malapit na ang karyanan namin. Hindi ba kayo nagtataka? Summer na summer, umuulan. Sa Amerika, bakla pwede magpakasal sa kapwa lalaki. Babae pa nang pakasal sa kapwa babae. Diyan ang kumari mong Panginoong Diyos. Magsisi kayo, tuwing na ang araw ng kaligtasan. Awitin natin ang awit ng pagtawag, mga kapatid. Amen. araw na yun, lumapit ang panganay na babae ng Kristiyanong ina na ito. At ganoon na lamang ang kagalakan na nadarama ng Kristiyanong inang ito na nagkaroon ng bunga ang kanyang pagtataba at pananalangin sa gabi ng isa-isa para sa kanyang mga anak. Dahil dito, Pastor, magandang hapon po. Ang magandang hapon rin. Hinihingi ko po sana na gusto kong magkaroon ng Bible study sa aming kahapon. Mabuting balita yan. Salamat sa Panginoon. Anong araw ba pwede natin gawin ng Bible study sa ito? Sabado po siguro kasi kami free tayo mga Sabado. Sige, salamat. Idalangin natin yan. Sige, pwede ba sila ng alas 3?
Pwede mo, wala ko sa ginagawa. Salamat sa mga. Dalayan natin na mag-iwan sa akin. Alas 3. Salamat kayo. Sa sobrang galak at pagnanais ng inang ito na mailapit ang kanyang mga anak, kinausap nila ang kanilang pastor upang magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang tahanan. Datapwat sa kanilang tahanan, dahil sa walang interes ng kanilang mga anak sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ganito ang kanilang naging ugali. Ano ba ginagawa nito? Ano ba kaya ako? Dito lagi namin ang pera. Ano kaya? Ano ba yun? Mapakano eh. Kami naman. Bakit na lagi na lang nasa yung bag ko? Sabi ko, Eh kami din eh. kami na una eh. Alam niyo na lang kung silang nakatigil sa amin eh. Kami na una eh. Kasi bakit ba kayo magpahiraan, di ba? Magkakapatid tayo. Eh kasi siya nanuha yung bag ko, hindi lang mapaalam eh. Ano ba yan? Pwede mo kayo sa lagi, di ba? Pwede pera mo. Kung ano meron kayo, pwede mo sa kapatid mo, di ba? Ikaw, Joy. Sino eh, ayaw umalis eh. Eh, kami na una eh. Ikaw, lagi na lang ba tayo ganito? Diba pwede naman tayo magwakalan? Anak, anong meron dito? Bakit parang may kakagulo kayo? Oh, may sabihin ako sa inyo. Gabi ng Panginoon, eh, meron tayo Bible study. Wala mararating yun. Kahit, eh, mga anak, mahilig lang muna tayo, di ba? Wala namang mawawala sa inyo eh. O, sige na. Eh, gusto ko na ako. Papakit mo. Bagamat ayaw ng mga anak na magkaroon ng Bible study, sila'y walang nagawa, kundi ang makinig. Nung dumating ang kanilang pastor para ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Ikaw ang pangalan mo. Ang pangalan mo. Dami, ikaw. 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 Hindi. Ikaw. Ikaw. Ayun, ikaw. Ayun. Ano sila lahat? Ano ba? Ano yun? Alam ko na nagkaman tayo ng Bible study. Ito yung hinihintay ng nanay. Okay. Sino na dito nagpagbigay na regalo sa nanay? Sino na dito? Ikaw. Diba? Ano yung mga nanay natin? Pinagbigay tayo ng siyamahan sa loob ng siyan. Tapos, pag-bili tayo, nagpili tayo ng pagkain, napakahirap yan. Tapos, pag pinanganak tayo, normal o cesarean. Pag normal naman, sandali yung panganganak. Pero napakahirap. Pag cesarean naman, masakit ako nilalabas tayo. Ang problema lang naman, pag tinahiyan siya, malalasin mo tayo, kakayan. Napakasakit. Tapos, nung bata tayo, nasakit tayo, tama? Nasa buyan. Pagkatapos sa dulo tayo, hindi naman tayo pinapagawa ng langaw, labo. Tapos pag umiyak tayo, kahit wala hinaan ng gabi, pabibigay. Imagine, napakabuti ng nanay ng atin. Tapos pag nakalala natin, sasabihin sa buti ng natin. Tapos pag parang neglect, hindi papansin ng tama. Sana, appreciate natin yung ginagawa sa atin ng nanay natin. Kahit
gabi yan natutulog, tayo nasa isipan yan. Ay mga anak, ginagawa lang nila lahat ng makabuti para sa atin. Dahil papunta pa lang tayo, makabalik na sila. Tama ba ako? Sila ba mas maraming experience na sa akin? Tama, di ba? Mas maraming experience. Tapos, pag namin natin, nakikita mo magluluto, pwede mo na yan, Nay. Konting lakap, konting tape, konting pins, napakalaking bagay na sa namin natin. Tapos, kung nakita natin siya nakapagod, konting masahe, napakalaking bagay na yan. Ma-appreciate mo na gaano sila kasi na magkaroon anak. Tama ba ako? Tapos, maganda yan na pinapakita natin sila kung gaano natin sila kamay. Wala sila, wala. Tama ba ako? Tapos, sana mag-decide tayo ngayon. Saan tayo papunta? Sa siyempre. Tama? Sa isip mo, saan tayo pupunta pag namatay natin? Kailangan ko sa siyempre. Sana ngayon, ma-realize natin na mahalaga at mahalagang halaga kasi napakapalagi mo. Meron kayong nanay na Kristiyano. Bukod sa pisikal na pangalaman, pagkain na pangalaman sa pang-araw-araw, hindi may buhay spiritual. Kasi buhay spiritual na, yan din ay kumakain. Uy, natatig na si Pastor! Magsahay sa kayo! Dali, natatig na si Pastor! Noong araw na yon ay excited na ang kanyang mga anak sa muling pamamahayag ng salita ng Diyos ng ating Panginoon. Managsisi na kayo. Malapit na ang ngalan ng langit. Malapit na dumating ang aking Panginoon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Magsisi na kayo mga minamahal. Awitin natin ang awit ng pagtawad. Noong araw na yon, ang mga anak ng Kristiyanong ito ay nagsilapit at nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Dahilan sa pagsisisi na kanilang ginawa sa ating Panginoon, ganoon na lamang ang kagalakan na naramdaman ng Kristiyanong ina na ito. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po na hindi niyo po ako inipo. Salamat po na patuloy niyo po kami ginagawa. At nagbuha po lahat ng aking mga pera. Maraming salamat po. Pinupuri ko kita, Ama. Dalangin ko po na maging mapagpatuloy ko sila sa inyo. At ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dahilan sa kanyang pagsisikap at pananalangin para sa kaligtasan ng kanyang ina at pinagtiisan niya ang bawat ugali na mayroon ang kanyang mga anak, na ipagtagumpay niya ang kaluluwa ng kanyang mga anak para sa ating Panginoon. Ang resulta nito, Uy, ang saya mo na yung naging buhay Kristiyano! Ito naman, sila tayo! Ako din na! Hindi tayo pupunta sa impyerno! mula noon ay naging maligaya ang kanilang sambahayan at sila ay sama-sama na nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon. Tunay nga po na kung ang bawat isa ay patuloy na magtsatsaga, magbibigay ng panahon para sa kanilang mga anak, ay kikilos at gagawa ang ating Panginoon upang sila ay tunay na mailapit sa ating Panginoon. Diyan po nagtatapos
Bago siya mawala, hindi mo napakita kung gano'n mo siya kabait. Nagkaroon ng tagumpay sa buhay, pero inaasam mo sana nandiyan sila. Kaya sa mga bata nandito, ako nandiyan ang nanay niyo. Nanay niyo. Nasasaktan ako pag nakikita ko na sinasagot-sagot ko sila. Tinutuso na natin yung sinusunod. Kung naisip ko balik na lang kami ng pwesto. Ako na lang yung minanay sa kanila. Pero Chinese na naman na panandun niyo sila kung gano'n sila kamarin. Kitita Pe, kay Ate Wing, nandiyan na tumutulong sa amin. Kitita Meldy, na ginabayan kami. Kaya Ate Tita na dumadala sa amin. Kitita Mary, ay teacher. Kaya Ate Roda, sa... Ano ba Ate Roda sa bagay? Lagi kayong papaalala sa amin kay Mami. Kaya teacher, alam mo, umama na si Doke. At least, naalala ko yung dimple ni Mami. Salamat po. Meron ko ng nanay. Tita Ben, salamat po sa inyo. Mahal ko po kayo. Happy Mother's Day po.